Papalit tayo ngayon ng fuel filter na ADV160. Filter tsaka o-ring. Binaklas ko na mismo yung gas tank para mas mapakita ko sa inyo na maayos. Tsaka nag-adjust din kasi ako ng valve clearance kaya binaklas ko na rin. Yung mga fairings na babaklasin, yung taas, yung gilid, yung ilalim, yung araro. Tapos nilogan ko yung sa lagayan ng battery. Ito kailangan alisin. Dito yan nakalagay. Ilay mo lang yung pataas. After mo tanggalin yung mga bolts ng gas tank, pwede mo na siyang padaanin pa ilalim. Yung fairings removal, meron ako nakitang video. Lagay ko na lang yung link sa description para may guide kayo pagbabaklas ng fairings. Lugan na natin itong 4 na nut. 10mm yung size. Pag pala magbabaklas kayo, mga 2 to 3 bars yung dapat laman niya. Kasi pag sobrang dami, baka mahirapan kayo or baka matapon siya. Ito parang 3 bars na lang to eh. Kaya hindi ko na binawasan. Tapos yung bracket niya, tabi nyo lang para pagbabalik nyo, tama pa rin yung position. Meron naman siya nakalagay dito na up. Punasan ko din ito mamaya para malinis-linis. Pati yung mga bracket. Ilayin natin patas tong fuel pump. Medyo may kalawang siya oh. Kailangan kong i-drain yung gas tank nito. May mga kalawang siya sa bukana. Kailangan yata dito alisin muna yung filter bago natin bunutin to. Yung tab na yan, push lang natin tsaka yung kabilang side. Tapos pipihitin natin siya. Pangatin natin na ganun. Tapos pihit. Pati yung kabila, dalawa yan. Ayan. Kutin lang natin. Tanggalin natin yung o-ring. Sunahin natin alisin tong filter. Ayan, tanggal ko na yung filter. May itim na siya, no? Pag natanggal na natin yung filter, madali na siyang alisin. Diskartehan ko mamaya kung paano ko siya babalik. Feeling ko mauna dapat yung filter. Tanggalin ko muna yung mga dumi nito, mga dumi dito, tsaka yung mga kalawang na yan. Tanggalin ko rin yung gasolina kasi magpasok ka na ibang dumi. Laglag kasi yung mga kalawang. Make sure din na tuyo yung paglalagyan nyo para walang halong tubig yung gasolina natin. Tanggalin mo natin itong mga kalawang tapos sapinan lang natin dito para hindi pumasok sa loob. Kita ko na yung mga naglaglagan doon, ang dami. Gamit ako ng rotary tool. Dahanin ko na lang. Dami na yung kalawang. Tutulungan kasi ng tubig to eh, kaya kinakalawang. Ngayon ko na nalagyan ko ng grasa, hindi na siya kakalawang. Tagayin ko na lang muna alisin yung kalawang. Tanggal ko na yung kalawang niya. Ngayon, alisin ko naman yung mga latak or yung mga dumi sa loob. Kita ko dito eh, pagka iniilawan. Ayun o, yung mga nalaglag kanina ng mga kalawang. Nakuha ko na yung diskarte kung paano matatanggal yung mga dumi-dumi. Dinrain ko siya totally na walang laman lahat. Tapos medyo pinatuyo ko siya. Tapos ginawa ko, tinaktak ko lang na ganyan. Pinagaganyan ko siya. Tapos pinapunta ko dito sa part na to. Meron kasi nakaganon yan. Kapag nandito na yung mga dumi, natatanggal ko siya. Ayan o. Tataktak lang. Pwede rin gamitin dito vacuum cleaner. Tak-tak lang ganyan. Pagka lang may dumi yung loob ng gas tank nyo. Ito, nalinis ko na eh. Wala na halos. Wala na yung mga dumi. Pwede natin itong lagyan ng fuel filter. Nilagyan ko ng thin layer of grease yung mga kanina na may mga kalawang na inalisan ko na. Para hindi na siya magkalawang ulit. Manipis lang na layer of grease. Lagyan na natin itong o-ring. Papalit na tayo ng o-ring. Para sure na hindi magli-leak. Mamaya lagyan natin ito ng gear oil para mas maganda yung hakab niya. Pero kabit muna natin dito kasi dito yan nakalagay sa may fuel pump. Ayan, ganyan yung position ng o-ring. Lagyan natin ng gear oil. Paikutan lang natin siya ng gear oil. Para pag kinabit natin, maganda yung lapat. Konti lang. Konting padulas lang ng gear oil. Ito namang rubber seal sa ibabaw. Lagyan din natin ng konting gear oil. Konti lang din. Yung orientation niya, itong nakaganon, ka-curve, nakaganyan. Bali pa ganun yung kabit. Ito naman yan sa may outer part.
Make sure lang natin na nakalapat siya dito. Ganyan yung itsura niya. Ito yung bagong o-ring, tapos ito yung parang dust seal niya. Shoot muna natin to ng konti. Tapos ihuli natin ilagay yung fuel filter mismo. May kasama na rin tong o-ring. Yan. Shoot lang natin yung o-ring dito. Lapat lang natin yung o-ring. Yan, nakalapat na. Tapos yung paglalagay niya, shoot lang natin to. Itong dalawang hook dito at saka dito. Bali pa ganyan. Ipupush natin. Tapos papaganunin natin siya. Yan, shoot. Pashootin mo lang dun sa dalawa niyang slot. Make sure lang natin na maglalak siya. Yan, lock na. Try natin na mapapasok natin ng rekta. Yun, mas madali siyang ipasok kaysa alisin. Yung position niya yan, may arrow. So dito nakatapat ito. Make sure lang natin na tama yung pagkakalagay natin dito. Lalapat na natin siya. Press lang natin. Parang maglalak na siya. Mag-vacuum seal. Parang ganun. Double check natin kung lapat. Lapat naman lahat. Balik natin yung mga bracket niya. Tapos yung mga nut. Tight lang muna. Tapos X pattern. Untight. Torque ng mga nut na to is 12 Newton meters, pero 10 na lang ang gagawin ko. Pero start muna tayo sa 7 Newton meters. Alternate lang din or X pattern. Set naman natin ng 10 Newton meters. 10. Importante dyan, pantay-pantay ang higpit niya. Para siguradong lapat na lapat. Yan, shoot na. Pwede ko nang balik yung mga kable. Yung mga clip lang naman to. Yan, yun lang yata yung naris ko. Tsaka, clip na ito mga kable. Balik ko lang. Mga bolts naman niya itong apat na maliliit, nagkasukat lang. Ang mahaba dito yung nasa pinaka-side, yung mayroong bushing. Kabit ko na lang. Ito pa lang dalawang maiksi dito para dun sa bracket lang. So kahit wag nang alisin to. Itong dalawa lang sa gilid, tsaka yung dalawa sa ibabaw. Ngayon ko lang kasi binaklas din to kaya nangangapa pa. Ito mahirap i-torque kasi masikip yung position. So tansya na lang. Up. 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 Yeah. Up, yeah. Up, yeah. Okay na. Balik natin tong fuel pump socket. Itong fuel hose para mabalik natin, saksak natin na ganyan. Tapos push natin to, itong maliit. Push na ganyan. Tapos habang nakapush, ilulubog natin. Push, tapos lubog. Push, lubog, then yun. Ganun din pag-aalisin. Push to, tapos lubog sa hila. Balik na rin natin to, itong cover. Open lang natin to, fuel cap, shoot natin dito, drain. Kasi itong butas na to, pa-shootin natin dito. Medyo masikip nga lang dito. Pero shoot yan. Ito rin palang relay na to, nakasuksok yan dito. Nakashoot na yung relay. Kasi itong kable dito. Para to sa upuan. Meron pa yan dito na naka-clip. Ito yata. Ito. Yan. Tapos itong cable ng sa dalawang bolts nitong sa battery. Kabila 10mm. Saktong higpit lang. Up, yeah. Saktong higpit lang din. Up, yeah. Balik natin to. Balik natin yung tinanggal natin ng gasolina kanina. Tapos ito nilagyan ko na ng filter. Yung galing sa luma. Yung diskarte lang. Tapos sa loob meron din. Para hindi masama yung mga dumi na nakahalo sa gasolina natin. Sa bandang gitna ako kukuha para kung halimbawa may tubig. Tsagayin lang din natin hanggang sa medyo madami-dami tayong mailagay ng gasolina. Pero at least na filter natin yung pinagtanggalan. Konti na lang. Gano'n magtira ako ng mga isang guhit nito. Yan dito siguro. Kita ko yung mga dumi sa ilalim eh. Ito sa lagayan natin. Hindi natin pwedeng ubusin. Sinabit ko lang sa manibela ng motor. Nakabit ko na lahat ng fairings na ADV, okay na siya. Tapos kapag pala nagpalit kayo ng fuel filter, bago nyo start yung motor, i-on nyo lang yung ignition kahit mga 5 times.
para makahigop siya para pumunta dun sa fuel filter, pumunta sa fuel hose yung gasolina na nilagay natin. Kumbaga para ma-prime siya. Yan, 5 times. Tapos start. Yung mileage pala na ADV is 33,639. Ngayon lang ako nakapagpalit ng fuel filter. Medyo due na siya. Kita nyo naman sobrang itim na. Actually sa user manual kasi or sa maintenance schedule sa user manual, wala naman nakalagay kung kailangan magpapalit. Pero noon kay Honda Beat parang 10,000 nagpalit na ako. Feeling ko pwede hanggang 20,000 As long as yung pinagpapagasan nyo lagi sa malinis na gasoline station para ma-minimize yung mga latak na makakarga sa gas tank natin. Pero yun nga, sa akin is 30,000 plus bago ako nagpalit. Medyo mahirap lang siyang baklasin, no? Ang daming baklasin. May diskarte dyan parang hahatiin mo sa gitna na hindi mo naalisin yung gas tank. Hatiin mo yung fuel pump sa gitna. Meron niyang parang nakatab na gano'n, nakasukbit. Pero yung ginawa ko kasi parang mapakita ko ng maayos sa inyo, para mapakita ko ng madali kung paano magpalit ng fuel filter. Yan, diskarte nyo na lang kung paano nyo babaklasin. Ang pinaka-importante dyan, huwag nyo hahayaan na sobrang tagal na bago kayo magpalit, na tipo na nadudurog na yung fuel filter kasi hindi na makakasala, diretso na sa injector yung mga dumi na posible din na mag-cause ng pagbabara ng fuel injector natin. Itong sa akin parang ramdam ko na medyo lumalakas na siya sa gas kaya nagpalit na rin talaga ako, tsaka June na rin talaga. Dati nasa 42 kpl ako, ngayon hindi na ako makataas ng 40 hanggang 40 na lang, 40 kpl. Sa ito magpapagas na rin muna ako. 2 bar na lang to 2 bar yung naisalin natin kahapon, yung natira natin. Pagas ako ng kahit 200 or 300 po yung 95 octane. Okay na, 300 ang pinagas ko dito sa Petrogas dito sa may Clark. Ikot-ikot lang tayo dito para ma-testing din natin kung di ba siya magkakaroon ng problema. Pero so far okay naman siya. Naman ako naramdaman na kakaiba sa ginawa natin pagpapalit ng fuel filter, basta tama lahat ng pagkakabit natin sa mga pyesa. Wala magiging problema yan. Okay naman yung throttle response. Tapos one click pag start. Wala namang kakaibang tunog dun sa motor ng fuel pump. Tapos mamaya i-check ko yung leak. Ibabiyahe ko muna na medyo malayo-layo dun. Tapos hihinto ako, sisilipin ko kung nagli-leak ba siya or hindi. Pero kagabi naman wala naman siyang leak. Kasi syempre iba pa rin yung puno, yung gas tank natin. Hindi mo talaga makikita kung magli-leak kapag nakapuno. Ataw nga natin ng konti para maraming mahigop na gasolina, or para malakas yung higop ng gas. Ataw. Para mas stress test natin, hataw-hataw natin ng konti. Saktong hataw lang. Yan palang fuel filter tsaka yung fuel filter o-ring, nabili ko yan sa Shopee ng around siguro 550, isang buong set na yon. Parang 400 pesos yung fuel filter mismo, tapos 100 yung o-ring. Meron din sa kasa, nagtanong din ako kasi nung nagtanong ako sa kasa noon, wala silang stock, kaya sa Shopee ako naka-order. Lagay ko na din yung link sa description nung na-order ako sa Shopee para sureball na legit yung ma-order nyo. Dami din kasing fake na fuel filter, kaya mas okay kung legit talaga yung bibilin nyo. Medyo may kamahalan nga lang, pero ganun talaga yung presyohan niya. Mas mahal pa nga yung kay Honda Beat ko dati. Parang 800 yata, 700 yung filter pa lang, wala pang o-ring. Itong kay ADV 160 mas mura-mura, nasa lang 500, 400, ganun yung presyo. Check na natin dun sa may tulay kung nag-leak ba siya. Tingnan natin kung nag-leak siya. Masisilip ko naman dito yan, walang leak, good siya. Wala lang kung kita nyo pero dito, ayan, pwede mo silipin dito sa may gilid yung access ng spark plug. Wala siyang leak. Walang leak yung fuel filter na kinabit natin sa fuel pump. So successful yung pagpapalit natin ng fuel filter na ADV 160. Next ko namang i-vlog is yung front shock repack. Papalit ako ng fork oil. K-Works yung gagamitin ko na fork oil. Tapos brake fluid, magpapalit na rin ako. Flush and bleed ng brake fluid.